Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 30, 2021 at isang araw na lang po magkakaroon po ng mahabang bakasyon yung ating trading naman sa kanya. So tanda po natin, April 1 and 2 is Holy Week holidays po natin sa Pilipinas. Thursday and Friday, wala po tayong trading. So mahaba yung bakasyon. Expect mo, magpapahinga muna yung karamihan po ng ating mga traders naman sa kanya. Ayan, so nakita natin, nag-loss yung ating index ng more than negative 1% kanina. Pero binatak lang yata sa closing and then nag-close na tayo negative 0.94% naman sa kanya. So balik tayo 6,545.55 naman. Ayan. So medyo mahaba kasi yung bakasyon guys kaya majority ng mga trending stocks natin sa ngayon hindi na masyadong gumagalaw pa yung kanilang price action. So maliban sa paisa-isa na pumipitik kagaya ni MRC sa kanilan. So itong sila winner of the day natin. So majority po ng stocks natin is either nagko-correct or nagsa-sideways lang po yung kanilang direction. Okay, so pagsapan po natin yung ating trending stocks for the day. So nanguna si dito, and then si Apollo, PHA, MRC, yun nga, pumitik yung kanyang price action. Si Green, nagkaroon ng sell on news. So, na-lift yung kanyang suspension ng trading. Pero, yun nga, bumagsak din yung price action. Si GMA7, so nagko-correct yung kanyang prices. So, para sa mga dividend holders natin. So, maganda po yan. And then si LAN, yun nga po, siya po yung pinaka-winner natin of the day naman. And then, pag-usapan po natin yung ating PSEI index naman. Ayan. So, sa mga bago po dito sa ating trading channel, as usual, huwag niyo pong kalimutang basahin yung ating disclaimer naman sa kanya. So, sabi nga po natin, so nag-aaral lang po tayo ng technical charting dito po sa ating stocks. So, yung decision po ng pag-buy, pag-sell, or pag-hold ng mga stocks is depende po iyan sa iyong sariling analysis naman sa kanya. Kasi sabi nga natin, meron pong risk itong stock market natin, especially during this time na nagkakaroon nga po ng usapan sa ECQ. Ayan, so hindi natin alam kung i-extend yung ECQ, pero sabi ni spokesman Harry Roque, 50-50 po yung probability na pwedeng magkaroon po tayo ng extension po ng lockdown. Kasi nakita nyo naman, yung daily cases natin sa kanya is more than 9,000 pa rin hanggang sa ngayon. Okay? So sa mga bago po dito sa ating trading channel, so wag niyong kalimutang subscribe yung ating Palabi Trader na YouTube channel naman sa kanya. So pasadama ito guys, especially medyo mahaba po yung bakasyon natin. So take the time to study po dito sa ating stock market. Gamit nga po yung ating stock charting or analysis sa kanya. So meron tayong mga daily uploads para makatulong po sa mga bago po dito sa ating stock market naman. Ayan. So, tignan mo, pwede mong balikan yung mga previous vlogs natin kung yun nga, yung mga prediction natin based sa ating mga technical analysis is yun nga, nasusundan ng ating mga market. So, pwede mong gamitin yan as a learning tool naman dito po sa pag-invest or pag-trade po dito sa ating stock market. And so, pasadama po yung ating mga daily vlog sa kanya. Meron tayong mga company reviews. So, especially specific sa mga companies na merong pinag-usapan sa ngayon. And then, yung ating mga sample trade sa kanya. So, tignan mo na lang po kung paano tayo nag-gain last time. Baka makatulong sa'yo. Yung ating mga technical indicators sa kanya. So, mga basic po lahat ng indicators na nilagay ko lang dito. So, wala na masyadong special. Kasi sabi ko sa inyo, ito din lang naman yung ginagamit ko sa kanya. So, wala na pong iba. So, sabi nga natin, ang advantage lang natin minsan dito sa market is yung ating experience naman sa kanya. So, the rest, interpretation na lang personal dito po sa mga basic indicators natin. And then yung fundamentals, so kailangan po natin yan. Kung hindi masyadong gumagalaw yung stocks mo or patuloy na bumabagsak hanggang sa ngayon, baka kailangan magkaroon muna sa kanya ng risk management naman. So maraming paraan ng pagkakaroon ng risk management sa kanya. Pwede yung reward risk mo, i-maintain mo, or yung ating cut loss level sa kanya, pwede mong pag-isipan na maigi, or pwede kang mag-journal para malaman mo kung bakit laging talo yung mga trades mo for these past few months ng trading natin, especially nung mag-start na magkaroon po ng overall na downtrend move yung ating stock market naman sa kanya. Ayan. And then follow mo din lang ako dito sa aking social media. So meron tayong Facebook account na Palabi Trader. So nagpo-post po tayo ng mga informations all related po sa stock market. Ganun din po yung ating Facebook page na Palabi Trader sa kanya. So ganun din mga information din po sa mga stocks na pinag-uusapan din natin dito sa ating vlog naman sa kanya. So, tingnan natin kung ano meron ngayon sa ating Twitter account. So, guys, kung mahilig kayo sa news, follow mo lang ako dito. So, kahit bakasyon, nagre-retweet tayo ng mga information na tingin natin is pwede maka-apekto doon po sa mga stocks na
nandito po sa ating stock market naman sa kanya. So baka meron ka makuhang information makatulong sa iyo. So pasadaan mo na lang po kung ano po yung laman ng ating Twitter account sa kanya. So yung mga na-retweet natin kanina, so ito nga po, so magkakaroon po ng discussions yung ating IATF on Saturday to discuss whether the enhanced community quarantine status of Metro Manila and 4 nearby provinces will be extended. Ayan. So ano sa tingin nyo? I-extend ba ni President Duterte yung ating ECQ sa kanya? So ako personally pwedeng extend nila kasi yung ating daily cases hindi po bumababa sa 9,000 cases per day naman. So medyo nag-subside siya kasi kahapon, di ba, more than 10,000 cases, pero hindi pa rin ganun kalaki. Nandun pa rin tayo sa mataas na level po ng daily cases po ng ating COVID. Ayan, so tingnan po natin yan. So ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, meron tayong 9,296 COVID cases. So ito po yung listahan natin ngayong araw na to, and then pasadama din po yung ibang mga information dito. Ayan, so halimbawa nito, so mukhang may nagdidemanda kay Mr. Enrique Rason doon daw sa illegally ending contract with Soler. Developer naman sa kanya. Ayan, so pwede natin basahin tong information na to. Baka meron pong maapektuhan na stocks dito. So si Bloom kaya. So tingnan po natin kung anong pwedeng mangyari sa kanya. And then yung iba pa na mga informations na nakalagay dito. So meron paalala dito si 2Trade Asia. So magkakaroon nga po ng no trading day by April 1, April 2 at saka sa April 9 pala. So ang dami palang bakasyon ngayong month of April naman. Ayan. So pasadama na lang po yung mga ibang nakalagay dyan. And then sa mga gusto mag-aral, kasama natin dito sa stock market. So follow mo lang or pwede kang magpa-member dito po sa ating Patreon account naman sa kanya. So depende sa levels na gusto mong punta sa kanya. Sabihin natin, may mga levels na meron tayong community chat sa kanya. So kasama natin yung trade yung mga kasama natin dito sa loob ng Patreon. And then meron din naman specific. Nagbibigay tayo ng mga lectures sa mga kasama natin. Baka makatulong sa kanila sa kanilang trading journey, especially kung medyo bago ka pa lang dito sa ating stock market naman. Ayan, so pasadama na lang po. Ang tignan mo, baka makatulong po sa iyo yung ating Patreon. So punta na tayo dito sa ating pinag-uusapan, yung ating stock market, so PSEI. So medyo kumurba ulit, pabagsak po yung ating RSI, not so good kasi nagkakaroon na naman siya ng formation ng lower high ng ating RSI level. So yung akala natin na sisilip natin kahapon na maganda sana kasi very bullish po yung candle, nauntog na siya and then bumagsak nga po siya ng more than 1% kaninang umaga. Pero nag-recover naman siya. Tingnan natin kung magic closing. So, yun nga, magic closing. Tingnan mo. Diretso na bumabagsak yung index natin. So, palabas po yung ating mga investors ngayon dito po sa ating stock market. So, kung ang pag-usapan is yung ating mga blue chips naman sa kanya. So, very clear. Sa ngayon, resistance po natin yung ating MA20. Ito yung sinusundan na guide ng ating index. Hindi po siya makalampas dito sa moving average natin sa kanya. So, balik tayo dito sa consolidation area or bandang baba ng ating trading channel sa kanya, yung ating downtrending na at talagang pababa talaga. Tingnan mo, nagkakaroon siya ng mga lower high formation at saka lower low formation naman. So, tingnan natin kung ano pong pwede mangyari sa ating closing day bukas. So, siguro pag nararamdaman ng mga tao na magkakaroon ng extension ng lockdown, expect baka magkaroon po ng drop sa last day of trading natin dito po sa ating PSEI index naman. So, ang ganda ng ang ganda ng MACD, pero yung ating mga indices sa majority nating stocks, hindi naman masyadong gumagalaw yung kanilang mga prices sa ngayon. So, meron na naman tayo, net foreign selling, negative 483.34 million, not so good. So, palabas pa rin po yung ating mga foreigners. And then, makikita mo dito sa kanya, talagang diretso po na wala talagang tigil yung mga foreigners. So, nagpahinga lang siya ng isang araw. At ngayon, dire-diretso na naman po yung pagbagsak ng ating index or yung ating mga foreign investors sa kanya yan. So, hopefully, hanggang dito na lang bukas yung ating index nasa around 6,500 level naman para naman maganda yung mahaba-haba na bakasyon natin sa kanya naman. Ayan. So, tignan mo maigi yung mga hawak mo. Baka masyadong mataas na yung loss mo. Especially, magbabakasyon tayo. So, expect ko, personally, is baka mag-drop pa si index. Sana hindi mangyari and then mag-stay na lang siya dito sa 6,545 na level naman sa kanya. Ayan. So, ano yung mga news na nakuha natin sa kanya? So, meron tayong mga nakuha news pero medyo bad. So, meron dito galing kay Inquirer.net. Ang sabi dito, BSP, Foreign Central Bank,
is bracing for pandemic financial shocks. Ayan, so mukhang hindi maganda itong headlines ni Inquirer.net natin. So ang sabi niya, the central bank is coordinating with its foreign counterparts in an effort to protect the Philippines from financial instability that could rise from a prolonged COVID-19 pandemic. So kapag medyo na-extend na naman yung ating ECQ sa kanya, so not so good na naman sa ating mga businesses, especially siguro yung mga banks natin, no? Kasi sila yung nagpapautang, hindi na naman makakabayad yung mga pinapautangan naman ng ating mga bangko sa kanya. And then ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, so galing naman to kay Manila Bulletin. Ang sabi niya, ECQ extension in National Capital Region Plus is possible, absolute last resort, sabi naman ni spokesman Harry Roque natin. So, pero medyo ano na tayo ang expectation talaga natin may extension po ng ECQ. So, hindi naman sa pinangungunahan natin yung ating government, pero yun yung naging resort niya kasi nung hindi talaga makontain yung ating virus. So, wala siyang magawa kundi implement po yung ating ECQ para mapababa po yung ating numbers ko. So, kung nakita natin, mga 9,000 cases pa rin hanggang bukas. So, until Friday, makita ng government natin, mataas pa rin. No choice but i-continue po nila yung ating ECQ naman sa kanya. Ayan. So hopefully hindi ba tuloy kasi hindi maganda sa business, pero kung maganda sa health, di yun na lang muna ang puntahan natin sa kanya. Anyway, ang government naman natin ang mag-decide kung ano po yung pwedeng mangyari sa kanya. So there's a 50% chance that the enhanced community quarantine in the National Capital Region Plus will be extended to curb the surging number of COVID-19 cases in the country, a palace official said on Tuesday naman. Ayan. So, yan po yung expect natin sa kanya pag malaki pa rin po yung ating daily cases naman sa kanya. So, makita mo dito sa graph natin, talagang all-time high yung ating mga COVID cases sa kanya. So, makita mo dito, nagkumpulan dito sa around 8,000 to 9,000 cases per day. So, not so good. So, kahapon pala, 10,002 yung ating daily cases naman sa kanya. Then ngayon is more than 9,200 na naman siya. So, hindi pa rin maganda. Mukhang hindi pa rin kaya talaga ng 1 week na ECQ po yung pagdami ng ating virus naman sa kanya. So, tingin po tayo dito sa ating US market. So, makita mo dito sa kanya, mukhang pabagsak po si US natin. Patungo po lahat yung direksyon ng kanilang mga charts. So, yung ating Dow Futures, pabagsak. Nasdaq Futures, pabagsak din. Si S&P 500 natin, so pabagsak din. So, expect ganun din yung possible na mangyari dito sa ating US market. Pero makita mo, si European market natin, so maganda po siya kasi mukhang mag-open na yata ulit sila after ng prolonged lockdown din. So, maganda sa kanya yan. So, kaya maganda po yung sentiment ng ating European markets. Hindi siya sumasabay sa ngayon dito po sa ating US market. And then, pag tumingin tayo dito sa Asian market, actually, halos green naman po lahat sa kanya. So, maganda po yung ating mga trading maliban dito kay Indonesia. And then, dito sa KL, hindi magandang kalaki. So, si S&P, sa Australia yata to. So, medyo down din siya. Pero kung titignan mo yung iba, majority is very green po yung ating mga global or ASEAN indices naman sa kanya. Ayan. So, yun po yung nakita natin sa kanya. So, yung ating PSE market, so nakadepende talaga sa pagdami po ng COVID cases or yung kung magkakaroon po ng extension ng lockdown naman sa kanya. Ayan. So, punta na po tayo dito po sa ating mga trending stocks. So, tingnan natin kung ano mangyari or nangyari dito po sa ating mga pinag-uusapan ng stocks sa ngayon. Ayan. So, medyo pumitik kanina umaga si dito natin. Pero hindi rin siya natuloy. Nakita mo dito, mukhang malakas na resistance yung ating MA100 sa kanya. So anyway, hindi naman nagkaroon na masyadong galaw yung price action. So ganun pa rin, yung ating channel sa kanya is very very sideways pa rin po itong si dito. And then yun nga, meron din siyang tendency na magkaroon pa rin ng downtrend kasi nga walang masyadong volume plus yung RSI, yung mga indicators natin sa kanya talagang mahina po siya. So hindi masyadong gumagalaw. And then yung ating MACD, tinatry niya mag-recover kasi yung last few days ng prices natin is medyo mataas naman siya. Pero yun nga, hindi pa rin siya makalampas dito sa ibabaw naman ng ating red line sa kanya. So ang napansin ko lang kay dito guys, wala na akong makitang ibang news sa kanya. Dito sa net foreign buying, meron po nagbobodega sa kanya. So makita mo dito, meron siyang 2.42 million na net foreign buying. And di makita mo, kulay green lahat ng ng mga buyers natin kay dito. So merong pumupondo sa kanya. So tingnan natin kung mag-materialize to, kung hindi man ngayong week na to, next week. Kasi meron pong foreigner na nag-i-impact dito kay CME Holdings
naman natin. Pero hanggat wala siyang significant volume dito sa area na to, nag-accumulate lang siya. So sideways to downtrend pa rin yung ating overall na nakikita po na galaw nitong si dito CME naman natin. Okay, so yun po yung nakita natin. So next natin si Apollo. So trinay din basagin ni Apollo yung yung ating MA20 sa kanya. So sideways din po itong si Apollo natin. And then meron siyang tendency na mag-retest dito sa MA100 natin kung medyo mahina siya. Pero very sideways lang siya, no? So hopefully hanggang dyan na lang siya bago magkaroon po tayo ng bakasyon para maganda naman yung bakasyon ng mga APL holders natin sa kanya. Ayan. So kasi hindi naman masyadong gumagalaw yung kanya price action. So meron pala siyang gain, no? Nag-gain siya ng 0.52% naman for the days. Ayan, so maganda po yan. Kahit pa paano, may pampalubag ng loob yung mga kasama natin na medyo matagal na po dito sa area na to. So consolidation area, so ibig sabihin, medyo malakas tong support na to. Hopefully, hindi siya mabasag. And then, yun nga, unti-unti lang umakyat siya hanggang sa dumating yung balita natin about sa barko natin. Ayan, so wala pa rin guys hindi pa rin natin naririnig. Ayan, so mag-April na siya. April yung sinabi niya last time. So tingnan po natin kung magkakatotoo nga po yung sinasabi po ng mga kasama natin na okay na nga daw yung nagpe-prepare na lang yung ating barko, pero sa tagal naman ng consolidation niya, so baka may kulang pa siya na requirements kaya hindi masyadong umuusad pa yung barko, or mataas pa rin ba yung mga alon diyan sa Cagayan. Ayan, so kung meron po mga kasama tayo na nanonood na malapit diyan, ayan, so pwede niyo i-comment sa comment section natin para malaman ng mga kasama natin kung ano na yung status ng barko nitong si Apollo naman natin. Ayan. So wala pa, nagko-consolidate muna siya. Next po natin itong si PHA natin. So medyo maganda yung trade niya kanina umaga pero umurong din siya, no? So makita mo dito, medyo nagre-resist yung yung MA9 natin sa kanya. So ito yung nakita natin na resistance, and then meron siyang tendency na talagang i-retest niya yung support natin dito sa around 1.9 ba yung nakita natin sa kanya last time, yung pinakamababa, mga 1.9 So yan yung nakita natin. Medyo meron na siyang pattern, isang descending triangle, descending flag formation yung nakita natin sa kanya, kasi nagko-consolidate lang siya dito sa ilalim ng nadodrawing natin na trend lines, or pwede rin yung ating MA9 naman sa kanya. Ayan. So kulang din ba sa volume? Kulang din po sa volume itong CPHA, pero meron siyang meron siyang accumulation yata ng net foreign buying. Tingnan po natin siya. So ngayon 2.42 million. So meron siyang karga ng konti. So makita mo mas madami yung green. So most likely meron ding bumubodega dito kay PHA natin. Kung ang pagbabasehan ko lang is yung ating net foreign buying sa kanya. Yun nga lang, based sa price action, so meron siyang tendency na mag-retest ulit dito sa 1.9 peso level naman natin. So ito yung pinaka-support kasi natin sa kanya. Pero ito nga yung sabi ko sa inyo, medyo nag-worry ako pag malapit na naman dito sa support yung ating price action sa kanya, kasi meron nga siyang gap na nakikita dito sa area na to. So anyway, hopefully bukas hanggang dyan lang naman, hanggang 2 pesos lang yung galaw po ng ating price action sa kanya. So medyo kulang pa siya sa catalyst din. So wala din tayong makita sa kanya. So kaya yung RSI natin hindi rin makagalaw, and then yung MACD formation is hindi pa rin naman nakakalampas dito sa red line natin sa kanya. So yun nga, nagsa-sideways pa rin siya, and then bearish pa rin yung ating condition ng mga indicators at price action sa kanya. Ayan. So hopefully meron talagang accumulation yung ating mga foreigners. So medyo nag-iipon sila. Tingnan natin kung may mga good news in the coming few days itong si PHA naman natin. Ayan. So next po natin si MRC. So ayan, so ito yung isa sa mga winner natin of the day, kasi parang na-breakout po siya dito sa ating MA20, and then nag-gain po siya ng malakas 9.33% naman. Ayan, so hindi natin napapansin itong si MRC, pero tingnan mo, meron siyang potential na mag-retest dito sa previous resistance natin around 0.47 naman, kasi maganda po yung ating price action sa kanya. So makita mo, kung sisilipin mo na maigi, meron siyang konting breakout dito sa support areas naman natin sa kanya. So ito yung pinaka body ng mga candles natin sa kanya, and then makita mo nakalabas siya. So meron siyang tendency na either i-fill yung gap dito sa area na to, or mag-retest sa next na resistance
level naman natin sa kanya yan. So medyo maganda yung technicals nitong si MRC po natin kasi kung mag-drawing ka sa kanya, ito yung previous na downtrending channel, medyo nakalabas na siya, and then kita mo kahit yung RSI niya, ganun din, meron din siya magandang galaw, and then ito pala, ang ganda ng ano niya, meron siyang tendency na i-retouch yung ating RSI 50 level, and then makita mo may higher low formation yung ating RSI sa kanya. So kumbaga meron pong konting momentum itong si MRC. So plus kita mo medyo sumilip po yung ating MACD formation. So hopefully hindi maapektuhan ng sentiment ang ECQ itong si MRC natin kasi nakagalaw na nga po siya ng maganda. And then yun nga tingin natin is dito sa area na to, possible na mauntog itong si MRC kung sakaling medyo maganda po yung galaw naman niya for tomorrow's trading natin sa kanya. So wala siyang catalyst guys So nakita natin is kahit papano, meron kasing mga pumondo dito sa baba, hindi bumagsak yung price action. Kaya maraming nagtulak po ng kanyang prices kanina naman. Ayan. So congrats po doon sa mga may hawak sa kanya. So nabitawan natin na maaga si MRC nung isang araw naman. Ayan. So next po natin itong si Green. Ayan. So makita mo nagkaroon ng disclosure itong si Green natin. So ganda ng galaw niya kanina umaga So na-lift na nga po yung kanyang suspension. So March 25 nung huli siyang magkaroon ng trading, and then ito nga nag-open siya ng 12.20 kung hindi tayo nagkakamali. So maganda yung opening niya. Tingnan natin sa 5-minute chart. So nagkaroon siya ng spike. Gaano kalaki yung inakyat niya? Sukatin po natin. Ito yung previous close. Umabot siya ng 9%. Pero yun nga after 15 minutes lang, so medyo binagsak na rin po yung price action nitong si Green natin. Di makita mo talagang lumabas po yung mga investors naman natin sa kanya. Yan. So anyway, yung nakita natin na negative candle na to, meron siyang tendency ulit na mag-retest ng support dahil sa nangyari dyan, medyo may mga lumabas. Pero tingnan natin, baka maging gauge natin yan, baka ito yung next na resistance niya. Pag medyo yung mga traders natin is na-consider na kung ano po yung bagong disclosures nitong si Green Energy naman natin sa kanya. Ayan. So, tinatry niya mabasag yung ating RSI 50. Tingnan natin kung matuloy yan. So, pwede kasing magbalikan yung mga investors. Yung MACD, hindi pa rin maganda. No? So, kulang pa rin ng curving yung ating MACD formation naman sa kanya. So, basahin natin ng konti. So, ito yung disclosure niya together with ABA. So, gumalaw ba yung price action ni ABA? Silipin natin. Wala siya sa trending. So, medyo itong si ABA nag-gain sa kanya. So, nung huli, di ba, meron tayo sinabi sa kanya, ito yung disclosures niya. So, meron siyang, ito pala yung ano niya, yung pagbili niya or acquisition ng 60% na stake. Ito nga po, sa total outstanding shares po nitong si Alae. Tama ba basa ko? Alae yung yung company natin. Alae NIT Incorporated naman sa kanya. So, meron silang Memorandum of Agreement. So, bibili po ng shares itong si Green natin. So, kumbaga, mag-i-invest po itong si Green dito po sa company na mini-mention naman natin sa kanya. So, pwede mo pong basahin kung ano yung details, pero mukhang logistics company itong si Alae NIT Incorporated naman natin sa kanya. So, babagoyin niya din yung pangalan kasi Batanggen yung are. So, tingnan po natin kung ano po yung ipapangalan nitong si Green dito po sa partner niya na si Alae NIT Incorporated naman. Okay po. So, yun yung dahilan kaya nagkaroon siya ng spike after ng opening natin. So, meron siya magandang disclosure. So, tingnan po natin kung yun nga, babalikan niya yung area na to. Kasi kung medyo humabol yung iba, marami na ipit dito sa resistance area natin. Malapit dito sa MA20 level naman. Okay po. So, yan po yung tingin natin. More on the bearish side. Kasi nga po yung candle is hindi maganda po yung galaw niya for the day naman. Ayan. So, next po natin si GMA7. So, medyo nag-correct po siya. Negative 2.33%. So, tingin natin naman, gaya ng sabi ko sa inyo nung isang araw, si GMA7 may strong support dito sa 8.5 kasi yung mga gustong humabol sa dividendo, sila po yung sumasalo niyan. Kasi ito po naman, ang ex-date pa naman niya is matagal pa, April 19. So siguro yung mga traders na nakahuli na ng 18% na rin kasi ito yung galaw niya last time. So nung nag-close tayo kahapon is 20%, halos 20% yung gain. So halos equivalent na rin po yan ng ating dividend sa kanya. So yung mga, sabi ko nga sa inyo, yung mga maiiwan dyan is yung ating mga medium term investor sa kanya. Yun nga kasi pwede sila makareceive ng
1.35 pesos per share na dividendo naman sa kanya. So guys, maraming nalito dun sa yung vlog natin sa kanya, yung 18%. Saan galing yon? Nakadepende po yon sa cash dividend na price, 1.35. I-divide mo siya dito sa previous price natin sa kanya. Ang close is 7.48 pesos naman. Ayan. So, pero pagdating ng dividends, ang makukuha mo na sa kanya is 1.35 multiplied by kung ilang shares po yung hawak mo naman sa kanya. Ayan. So, para makompute nyo po kung gusto mo siyang hawakan until ng X date, kung magkano naman yung makukuha mo sa kanya. So, ang tingin naman kasi natin, kahit na mag-correct, pabalik itong si GMA7, halimbawa nga, sabi natin, nandito lang siya, dito sa area na to na gumagalaw-galaw siya. And then, April 19 na siya, yung kanyang X-date, pwede nga siyang bumagsak ng kung ilang percent yung tinaas niya, so around 18%. Pero, kung talagang maganda yung, yung mga fundamentals nitong si GMA, yung mga earnings na lalabas sa kanya, tingin natin is after niya mag-gap down, ibabalik din ng ating mga traders kasi nga maganda naman po yung fundamentals nitong si GMA7. So ito lang nakikita ko sa kanya last third quarter, 199.21% po yung kanyang income as compared last year. So pandemic yan, pero halos madoble yung income po nitong si GMA7 naman natin. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. And then lastly, pag-usapan po natin si LAN. So meron ba? Meron bang karga itong silan? Pero kung tinitignan ko yung yung galaw ng niya, yung volume, tingnan mo, yung mga spike niya, itong mga to, lalaki ng volume niya eh. Tapos hindi nagkakaroon ng sell-off na malalaki. So although malaki na yan kasi halimbawa nakabili ka dito, nag-drop siya ng 12%, pero tignan mo yung volume. So nung bumabagsak siya, ang volume hindi ganun kalaki, pero pag umakyat siya, alalaki ng tulak ng mga traders natin sa kanya kasi yun nga malit pala yung market cap niya, nasa 2.39 billion. Wala po akong makitang information kung bakit umakyat itong silan. So malay mo parang si Prim last time, kung tandaan yung galaw ni Prim, na unang gumalaw yung price action bago yung sell off sa kanyang disclosure. So itong si LAN natin, parang ganun din yung galaw niya, makita mo, meron nagsusupport sa kanya eh. So, wala namang foreigner, pero mga local yung nakita natin na nagsusupport sa kanya. So, anyway, ito yung sinusundan niya. So, laging nagbabounce sa MA9, which is good. And then, yun nga, nagkaroon siya ng resistance kanina. So, parang ito yung sinundan niya. Meron nga siyang breakout dito, pero hindi naman siya masyado nakarangkada na. So, nang ipit siya ng konti dito sa bandang taas ng mga around, laki din, no? 11%. So, nag-gain kasi itong si LAN natin ng 22.79. Pero kung susukatin mo from the previous close hanggang sa kanyang pinaka-peak, laki 37%. So, congrats doon sa mga may hawak po sa kanya. So, hindi natin na-timingan itong si LAN natin. So, makita mo, kaninang umaga, nag-spike na siya and then na-maintain niya. And then, nung malapit nang magkaroon ng breakout, so talagang pinondohan ng volume. Ang laki ng volume dito. So, ang daming pumasok sa kanya. And then, pagkatapos naman, bago magkaroon ng closing, ayan, so nang ipit na po itong si LAN naman natin eh. So, anyway, kung ayaw mong maipit or yung chance na magkaroon ng maipit, tignan mo na maigi. Pero kasi nakita natin talaga meron nagtutulak po ng price nitong si LAN naman natin. Ayan. So, anyway, tignan mo yung risk mo sa kanya kasi pag pumasok ka, ang risk mo naman sa kanya is malaki din, mga 17% kasi nandiyan yung support. Yung reward mo, yun yung titingnan natin. Kung sakali maka-breakout siya dyan sa 1.67, hanapin natin na. So, ang next na resistance is dito sa 1.94. So, parang mag-all-time high yata itong si LAN. So, meron siyang tendency na mag-all-time high. So, yan yung nakita natin na possible na pwedeng mauntog yung price action ni LAN kung talagang iakyat pa rin nila bukas naman natin. So, hanggat nandito yung malalaking volume niyan, hanggat wala tayong nakikita ng sell-off, kagaya nito, mag-i-stay lang dito sa trend channel po itong si LAN. Ganun naman yung nakita natin na galawan niya. Okay po, so yun po yung ating mga review. So, balik tayo sa PSEI Index. So, last trading day bukas natin. Ano bang gagawin mo sa kanya? So, bibili ka ba? And then, i-wait mo na lang after ng Holy Week or mag-take off ka ng ibang risk mo sa kanya kasi mahaba yung bakasyon and then may potential na magkaroon ng ECQ. So, hindi na naman natin alam kung magkakaroon ng drop down ng mga prices yung ating mga blue chips or yung ating mga trending stocks naman. Ayan. So, yun po yung pag-isipan natin maigi kasi last day of trading hapon natin
bukas naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Follow mo ako sa aking Twitter account, sa aking Facebook account na Palawi Trader, Facebook page, and then yung ating Patreon account naman yan. So sama-sama po tayo mag-aral dito sa stock market gamit yung ating Patreon. At yun lang, kita po ulit tayo bukas.